Ang kwentong itong makahugot ay pumasok sa aking email noong June 23, 2012 at binasa ko naman sa aking programa sa radyo noong August 18, 2012. So ibig sabihin ito ay CLS story. Lumang kwento pero napakaganda rin kaya't ngayon pa lang ay pwede na kayong mag-like. Like na kahugot at sa mga hindi pa subscribe na. At maraming salamat. Narito na ang 2012 story ng kahugot nating si Claire, hatid ng Kahugot TV, The Kahugot YouTube channel. Dear Kuya Bono, ako po si Claire. Noong nakarang taon, ako po ay nagtatrabaho sa isang malait na hotel. Maliit lamang ang sweldo ngunit mababait ang mga boss ko at masaya ang samahan naming magkakatrabaho kaya't nanatili ako. Kahit anong una ay nasabi kong kukuha lang ako ng experience tapos mag-apply na ako sa abroad. Nagtapos ako ng kursong HRM at hindi sa pagyayabang, may itsura naman po ako. Maputi ako, makinis din sana kung hindi lang sa 3 maliliit na peklat sa aking hita. Mahaba ang aking buhok at maraming nagsasabing may hawig ako sa isang artista. Maraming nagsasabing maganda ako, pero hindi sapat ang kagandahang ito para magustuhan ako ni Arwis, ang lalaking una at huli kong minahan. Si Arwis ang aking kauna-unahang crush, kauna-unahang pag-ibig. Siya rin ang kauna-unahang lalaking naging sanhi ng aking pag-iyak. Siya ang nagturo sa akin kung paano mangarap at mag-ilusyon dahil naging libangan ko noon ng pangarapin siya. Ngunit habang ako'y tumatanda, lalo na nung college ako na dapat ay nakatuon ang aking isipan sa pagre-review, sumisingit pa rin sa isipan ko si Arwis. Ang ginagawa ko'y sinasampal ko ang sarili kong mukha para magising sa pag-iilusyon tungkol kay Arwis. Grade 5 ng elementary hanggang sa natapos ako ng college, siya pa rin ang nag-iisang tinitibok ng puso ko. Alam kong weird na tanging siya lamang ang lalaking inibig ko pero ito ang totoo. Alam ko ring kabaliwan ang pagiging hangal ko sa kanya pero ito ang totoo. Si Arwis lang talaga ang lalaking gusto kong lingunin at isipin pa ng nakangiti pagkatapos kong masulyapan. Siya lang para sa akin ang macho, siya lang ang gwapo, siya lang talaga. Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love for only you. Nakatingin ako sa batang pulubi na biglang tumawid ng kalsada habang mabilis ang pagragasa ng mga sasakyan nung madaling araw na yon. Natakot ako na baka siya ay masagasaan, lalo na nang biglang pumitada ang isang kotse. Nakatawid ng ligtas ang bata kaya't ako'y lumiko na sa kanto ng eskinita, papasok sa kasera ko ngunit natigilan ako nang makita ko ang lalaking nakasalampak ng pasandal sa saradong roll-up door ng isang tindahan. Sapo niya ang kanyang tagiliran at nangilabot ako nang makita kong may dugo sa kanyang damit at pati sa sementadong sahig ng sidewalk. Tulong! Anas niyang hinang-hina at nang makita ko ang kanyang mukha, lalo akong nataranta. Marahan kong sinampal ang mukha ko noon. Nakagawian ko na yon mula nung natuto akong mangarap ng gising tungkol kay Arwis. Pero nung gabing yon, hindi ako nangangarap.
Si Arwis nga ang nasa harapan ko't nagsusumamo ng tulong. Anong nangyari, Arwis? Alalang tanong ko. Tulungan mo ako. Nasaksak ako. Sagot niya. Hinawakan ko siya pero ang sabi niya, tumawag ka ng tricycle. Dalhin mo ako sa ospital. Sabi niyang halata sa mukha niyang gwapo ang matinding sakit at panghihina. Noon nga'y nataranta akong tumakbo upang harangin ang padaang tricycle. Ramdam ko ang kagustuhang maging bayani noon para sa lalaking buong buhay ko nang pinapangarap na paglingkuran. Only you can make all this change in me, for it's true. You are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. Agad nilapatan ng Luna si Arwis sa ospital. Ako ang kinausap ng mga nurse tungkol kay Arwis. Matapos sa emergency room ay nilipat siya sa isang private room. Ako ang nagdesisyon na sa isang pribadong kwarto siya ilagay. Malaki-laki na rin kasi ang ipon ko noon, Kuya Bono, dahil katatapos lang magbigay ang mga boss ko ng aming bonus. 3:00 ng madaling araw nang makita kong payapa nang natutulog si Arwis. Gusto kong pagsawain ang mga mata ko sa pagtitig sa kanyang gwapong mukha, ngunit hindi ko magawang magsawa. Gusto ko siyang hagkan sa pisngi o kaya sa labi gaya ng lagi kong pinapangarap na mangyayari sa amin. Gusto ko siyang hagkan, total tulog naman siya. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Ilang beses akong iginupo ng antok pero agad din akong nagigising dahil nakadukdok lang ako sa gilid ng kama niya. Nagising ulit ako pasado 4:00 ng madaling araw. Nasa tabi ng mukha ko ang kamay ni Arwis. Hinagkan ko yun. Pero hindi ako nagkasya sa kamay lang. Bahala na, sabi ko sa sarili ko. Dumukwang ako upang ilapit ang mukha ko sa mukha ni Arwis. Hahagkan ko ang kanyang makinis na pisngi. Hindi pa nadidikit ang labi ko sa kanyang balat pero kay sarap na sa pakiramdam. Kaya lang bigla siyang gumalaw. Taranta akong umayos at nagpasimple. Claire, narinig kong sabit niya. Mahina lang. Arwis, sagot ko naman. Claire, ilabas mo ako dito. Mahal itong kwartong kinuha mo. Wala akong pera. Kinuha nilang wallet ko pati ang cellphone ko. Okay lang Arwis. Ako naman magbabayad eh. Nakangiting sagot ko. Ang importante, Arwis, gumaling ka. Ilipat mo nila ako sa ward. Okay lang ako dun. Sanay ako sa ward. Sabi niya tsaka pumikit ulit. Alam kong tamado pa siya sa kanyang gamot. Tama siya. Naniniwala akong sanay siya sa ward dahil BS Nursing ang kinuha niya sa college. Hindi ko nga lang nabalita ang pumasa siya sa board exam. Sinunod ko ang utos niya noong sumapit na ang umaga. Ipinalipat ko siya sa ward. Gising siya noong ilipat siya at nakita ko ang kanyang munting ngiti sa akin. Munting ngiti lang yun ngunit sobra kong ikinakilig. Bakit nga? Alam kong nasasaktan emotionally and
ngit. Ganito si Arwis nung elementary kami. May kaya kasi ang kanyang pamilya. Nasa abroad ang tatay niya at panganay niyang kapatid. Siya pa ang bunso. Naglalaban ang damdamin ko para kay Arwis nung elementary kami. Minsan gusto ko siya, minsan inis ako sa kanya. Si Nympha ang crush niya nung grade 5 kami hanggang grade 6. Maganda kasi si Nympha pero maarte rin. Kay Arwis lang siya hindi nag-iinarte kasi obvious namang may gusto rin siya kay Arwis. Sa mga ganitong pagkakataon, nabubuisit ako sa kanila noon, lalo na kay Arwis. Pero sa mga araw ng Sabado at Linggo naman, namimiss ko si Arwis. Ginugulat ako ng ate ko kapag ganong nagtatrabaho ako sa bahay at lutang ang isip ko. Ano para kang tanga? Ngingiti-ngiti kang mag-isa. Sabi ni ate. Kapag ganon ay aayos naman ako pero kapag wala si ate, haharap ako sa salamin at kinakausap ko ang sarili ko. Kahit hindi ka kasing ganda ni Nympha, iba naman ang ganda mo. Huwag kang mawalan ng pag-asa, Claire. Isang araw, ikaw naman ang magugustuhan ni Arwis. Tandaan mo yan. Don't lose hope, okay? Noong Valentine's Day naman, third year high school kami noon, nagpakagaga akong sumulat kay Arwis pero hindi ko iniligay ang totoong pangalan ko. Nag-alias ako ng Pink Butterfly. Si Danica naman ang close sa kanya noon. Maraming nagsasabing sila na pero hindi sila umaamin dahil stricto ang mama ni Danica na teacher din namin. Pero kung pagmamasdan mo mga kilos nila, parang sila na talaga. Kaya lang yun nga, hindi naman sila umaamin kaya inassume ko na hindi pa sila. Kaya ako sumulat. Maiksi lang ang sulat ko gamit ang mabangong linen. Ang sabi ko sa sulat, Dear Arwis, marami kang nakakasalamuhang tao araw-araw. Maraming tumitingin at lumilingon sa iyo dahil napakagwapo mo. Maraming nangangarap na makasama ka at isa na ako doon. Pero sa lahat ng taong yon, alam kong nag-iisa ako. Nag-iisa akong umiibig sa iyo ng tapat at wagas. At handa kong ialay ang buhay ko para sa iyo dahil mahal na mahal kita. Please take care always, 'cause I care. Happy Valentine's. Loving you in complete silence. Pink Butterfly. Now I shouted from the highest hill, even told the golden daffodil, at last my heart's an open door, and my secret love's no secrets anymore. Ang hindi ko lang inaasahan, Kuya Bono, ay ipapabasa pala ni Arwis ang sulat namin kay Danica. Namin, sabi ko kasi hindi lang pala akong sumulat kay Arwis nung araw na yon. At sobra ang pagkagaga ni Danica dahil ang ginawa niya, ipinost niya sa bulletin board ang mga sulat namin. Lahat ng sulat na yon ay gumamit lang ng alias. Pero ang ginawa ni Danica ay isinulat niya mga pangalan namin sa mismong letter. Nung una nagtaka ako kung paano niya nalaman na sa akin galing ang sulat pero naisip ko rin kaagad na teacher namin sa English ang mama niya at maaring kinolekta ni Danica mga quizzes o exams
Lalo na ang mga essay namin kaya't nakita niya kung kaninong sulat o penmanship ang mga dumating kay Arwis. Hiyang-hiya ako noon lalo na't pentel pen ang ginamit pa ni Danica sa pagsusulat ng mga pangalan namin at sa karatula sa itaas ng mga sulat na nagsasabing mga sulat para kay Arwis. Kaya lang hindi ko naman pwedeng tanggalin ang sulat ko doon dahil para ko na rin inamin na sa akin talaga yun galing. Hindi ko na rin kayang iharap ang mukha ko sa mga kaklase ko noon lalo na't naririnig kong sinasabi nilang handa kong ialay ang buhay ko para sa iyo dahil mahal na mahal kita. Paulit-ulit nilang sinasambit ang linyang yun na bahagi nga ng sulat ko kay Arwis. Hiyang-hiya ako pero hindi naman ako dapat magpahalata kasi nga hindi ako umaamin na sa akin yun galing. Pero si Arwis wala siyang kibo tungkol sa mga sulat. Hindi siya nagsasalita at hindi rin siya tumitingin na para bang wala lang sa kanya mga sulat na yun. Walang epekto. Wala lang. Noong pangalawang araw namin ni Arwis sa ospital, umuwi ako sandali para maligo at magbihes. Pagbalik ko ng ospital, nadatnan kong may dalaw si Arwis. Nasa tabi kasi ng pinto ang kama ni Arwis kaya't agad kong narinig ang usapan nila. Hindi ka rin okay sa bahay kasi alam ni Alex kung saan ako nakatira. Dito ka muna, tol. Ito ang narinig kong sabi ng lalaking dalaw ni Arwis. Kinutuban ako ng masama noon at hindi okay ang magpakita kaagad kaya't naglakad muna ako palayo, bitbit ang hawak kong prutas para kay Arwis. Malalim ang sugat ni Arwin pero wala naman daw internal organ na tinamaan kaya't hindi siya delikado. Miss, ikaw yung bantay ni Guapo, di ba? Tanong sa akin ng isang nurse sa nurses station. Oo, bakit? Pakisabi, nag-reply yung tinext niya kanina. Ang sabi, dadala daw siya mamaya after lunch. Nakitext po siya sa'yo? Tanong ko sa nurse. Oo, pakisabi na lang ha. Out na kasi ako eh. Sige. Sagot ko pero lutang ang isip ko sa idea na bakit hindi siya sa akin nakitext. Noon Kuya Bono ay nakadama ako ng takot tungkol kay Arwis. Napapaisip ako na hindi hold-upper ang sumaksak sa kanya dahil sa sinabi ng dalaw niya tungkol sa pangalang Alex. Sino kaya si Alex? At bakit parang si Alex ang salarin? Nagpalipas ako ng isang oras bago ako bumalik sa ward na kinaroroonan ni Arwis. Wala na ang dalaw niya noon. Nakangiti sa akin si Arwis pero hindi ko magawang ngumiti sa kanya. Lalabas na tayo mamaya. Pwede bang dun muna ako sa place mo? Narinig kong tanong niya. Okay lang. Mabilis kong sagot. Nakipagtalo ako sa doktor kanina. Ayaw pa akong palabasin pero nurse ako. Alam kong kaya ko na. Narinig ko pang sabi niya. 3:00 ang hapon noong lumabas kami ng ospital. Malaki ang pasasalamat ko sa boss ko dahil pinayagan akong mag-leave ng 1 linggo pero nakonsensya ako dahil sinabi kong boyfriend ko ang na-confine. Masyado kang masikreto, Claire ha? May boyfriend ka pala. Di man lang namin alam. Sabi ng boss kong lalaki. Private po kasi yung tungkol dun, sir. Sagot ko na lang kunwari. I respect your privacy, Claire. Nakangiti pang sagot niya. Pero deep inside ay nakukonsensya ako dahil first time kong magsinungaling sa mabait kong boss.
Alangan akong alalayan si Arwis nung umakyat siya ng hagdan ng kasera ko. Sarili kong kwarto yon at sa ibang bahay nakatira ang aming landlady kaya wala akong pag-aalala sa kung sinong makialam sa akin. Gusto ko sanang maligo kaya lang hindi ko alam kung paano. Narinig kong sabi ni Arwis. Saka isa pa, wala pala akong damit. Ibibili kita ng pambahay. Sabi ko. Ngumiti siya sabay sabing, wala ka bang damit ng boyfriend mo dyan? Pati brief na, hiramin ko na lang. Sabi niya, wala. Alin ang wala? Walang damit o wala kang boyfriend? Nakangiting tanong niya pero ang sagot ko, lalabas na lang ako sandali, Arwis. Ibibili kita ng pambahay, pati brief. Ano bang size mo? Size ng ano? Nakangiti ulit na tanong niya. Size ng brief. Yun ba? Medium lang. Pero clear, huwag ka nang bumili. Kahit anong damit na lang dyan, kahit duster na. Dito lang naman ako sa lube. May pera ako, Arwis. Huwag kang mag-alala. Alam ko, pero baka mahirapan akong bayaran ka. Magulo ang buhay ko ngayon eh. Galit sa akin ang pamilya ko. Halos lahat ng nagmamahal sa akin galit na sa akin. Ako lang ang hindi. Gusto kong sabihin ito pero nanahimik ako. Bagkos ang sabi ko hindi naman kita sisingilin eh. Kahit kanino pwede kong gawin ito na hindi naghihintay ng bayad o kapalit. Sige, dito ka muna. Sabi ko, narinig ko pa siyang nagsalita pero hindi na ako lumingon sa kanya. Ang totoo, bigla na lang ako nakaramdam na hindi ako komportabling kami lang dalawa ang nasa loob ng kwarto ko kaya gusto kong umalis muna. Masarap sa pakiramdam na kasama ko siya, Kuya Bono. Ang tagal kong pinangarap yun. At sa wakas ay nangyari na. Yun nga lang sa kanyang desperadong sitwasyon. Bumili ako ng large na sando, yung mumurahin lang, jersey na shorts at 2 brief na pant shop. Yun ang medyo mahal pero ang ganda kasi ng mga kulay. Kulay pink pero gray ang garter. Yung isa naman kulay green na black ang garter. Kaso nung dumating ako ng kasera, nagulat ako nang makita ko si Arwis. Nakasalampak sa ibabaw ng kama ko at pinapanood ang mga pictures ko sa aking photo album. Pasensya ka na ha. Nakialam na ako sa gamit mo, sabi niya. Lumuwang ang pagkakangiti ko dahil suot niya ang duster ng mama ko. Kapag dinadalaw kasi ako ng mama ko ay nagtatagal siya ng 3 araw kaya may mga gamit siya sa aparador ko. Okay lang. Sagot ko doon sa paumanhin niya ng pakikialam sa gamit ko. Medyo dumugo kanina. Hindi masyadong nakadikit yung plaster. Pwedeng pakiayos. Noon ay kumilos ako para tingnan ng sugat niya pero makikita ko yung kung itataas ko ang duster niya. At yun ang ginawa ko pero nagulat ako nung makita ko ngang wala siyang brief kaya't kitang-kita ko ang niya. Nagulat ako kaya't ibinaba ko ulit ang duster tsaka ako umatras. Ay sorry. Nakangiting sabi niya, takpan mo. Utos ko. Bakit? Hindi ka pa nakakita ng ganito? Takpan mo, Arwis, o mananatiling nakabuka ang sugat mo? Takpan. Nakatawang sabi niya. Kinuha niya ang isang unan tsaka isinuksok sa ilalim ng duster niya. Noon ay lumapit na ulit ako at tiningnan ko ang sugat niya. Nako-conscious lang ako kasi alam kong nakatitig siya sa mukha ko. Mas maganda ka sa personal kaysa sa mga pictures mo dito. Sabi niyang hawak ang isang maliit na photo album. Hindi ako nagsalita. Naalala mo ba ng high school tayo, Claire? Wala akong amnesia para hindi ko maalala yung mga yon. Kaya mo ba
ginagawa tong pagtulong sa akin dahil mahal mo pa ako? Narinig ko sabi niya pero kaagad din siyang napaaray dahil nadiin ng kamay ko sa sugat niya noong marinig ko ang tanong niya. Partikular ang pagkakasabi niyang mahal ko pa siya. Ayan, okay na. Matulog ka na lang kaya o kaya magpalit ka ng damit. Eto mga binili ko, isuot mo na. Wow, thanks. Sabi niya sabay baba sa kama. Tumayo at saka hinubad ang duster at dahil doon ay muling tumambad sa paningin ko ang kanyang buong hubad na katawan. Bigla naman siyempre akong tumalikod para hindi ko yon makita. Pero nakita ko na. Malinaw at naiwan sa imahinasyon ko ang nakita ko. Sa totoo lang malaki. Sabagay, malaking tao si Arwis. Nasa 5'10" ang height niya at maganda ang pangangatawan niya. Nakakaasiwa lang pero wala naman akong naramdamang pag-iinit o pagkaakit o anuman. Siguro kasi nga wala pa akong karanasan. Kahit nga halik, wala pa. Edad 25 na ako nun Kuya Bono pero virgin na virgin pa ako. Never been kissed, never been touched. Matindi ang labas ng pera ko dahil kay Arwis pero okay lang. Kahit maubos ang savings ko, okay lang. Walang nakakaalam na kasama ko siya at alam kong pag nalaman ni Elma o ni Janice na mga best friends ko ang tungkol sa kanya, pagsasabihan nila ako. Alam nilang nag-iipon ako para sa aking pag-abroad kaya't hindi sila sasang-ayon na ginagastos ko ang pera ko sa pagkakawang gawa. Alam nilang patay na patay ako kay Arwis kasi naikwento ko sa kanilang tungkol sa aking kinababaliwang lalaki pero si Janice pa lang ang nakakita kay Arwis mula sa malayo. College kami noon, 4th year. Best friend ko na si Janice noon pa man at nasa isang mall kami noon. Itinuro ko sa kanya si Arwis noon pero may kasamang babae si Arwis. Yun yung crush ko, sabi ko noon kay Janice. Guwapo nga, pero may jowa na. Mabilis na sagot ni Janice. Ka-holding hands kasi ni Arwis noon ang babaeng kasama niya at naka-nursing uniform silang pareho noon. Sa ibang school sila, kaya naman madalang ko na makita si Arwis noon. At kapag nakikita ko siya, nakakasalubong, iba ang paglukso ng dibdib ko. Maraming naniligo sa akin noon pero wala akong pinapansin sa kanila dahil wala sa kanila mga katangiang taban ni Arwis. Kabaliwan nga sigurong matatawag pero tanging kay Arwis lang tumubok ang puso ko kahit alam kong maraming nagmamahal sa kanya. Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love for only you. Kinagabihan sa kwarto ko, inilatag ko sa sahig ang karton ng Durabox. Wala kasi akong banig o extra comforter kaya doon na lang ako hihiga. Dito ka, sabi niya sabay tapik sa ibabaw ng kama sa tabi niya. Dito na ako, sabi ko. Claire, hindi kita aanuhin. Hindi ko siya pinansin.
Dinakma ko ang isang unan tsaka ako nahiga sa karton pero kumilis siya at ang sabi niya, tatabihan kita. Diyan ka na sa kama, Arwis. Hindi, tabi tayo. Huwag kang makulit. Sabi ko pero kahit hirap siya ay akmang hihiga nga siya sa tabi ko. Kaya bumangon ako pero pagbangon ko'y halos magkabunggo ang mga mukha namin. At huli na noong maiiwas ko ang mga labi ko sa labi niyang alam kong desididong hagkan ako. Hinayaan ko siya ng una. Para akong naistatwa nang maramdaman ko ang malalambot na labi ni Arwis. Hanggang sa napapikit na lang ako at dahil parang langit ang hatid ng sensation na yon na noon ko lang naramdaman. Nagpaubaya ako hindi lamang sa halik ni Arwis. Sa totoo lang, pinangarap ko rin yung sana si Arwis ang una kong pagbibigyan ng aking dangal. Kaya kahit alam kong mali, nagpatianod ako sa mga pangyayari. Masakit, mahapdi, dahil alam kong hindi regular ang sukot ni Arwis pero alam kong normal lang na masakit yon sa una. Nakikita ko rin sa mukha niyang nasasaktan siya noon. Ewan ko kung saan nagmumula ang sakit na yun sa kanya. Kung doon sa ano niya o doon sa sugat niya. O baka pareho. Pero natapos yun. Kapwa kami pagod pero mas pagod siya. Marahan niyang inihiga ang kanyang katawan pagkatapos noon tsaka nagsalita. Naniniwala na ako na wala ka pang boyfriend. Doon ka na sa kama. Utos ko sa kanya. Maganda ka naman, Clara. Bakit wala kang boyfriend? Tanong ulit niya. Ako ang tumayo at lumipat ako sa kama. Maya-maya ay tumayo din siya at tumabi sa akin. Dito lang tayong dalawa. Wala ka naman sigurong dapat ipag-alala kung magkatabi tayong matulog. May nangyari na sa atin. Sabi niya. Hindi ko siya sinagot. Tumalikod ako sa kanya at tinangay na ang isip ko ng isiping paano kung mabubuntis ako? Kakayanin ko ba? Mabilis ding sumagot ang isip ko. Oo, kaya ko. Pangarap ko rin naman kasing magsilang ng sanggol na si Arwis ang ama. Matulog na tayo. Sabi ko bilang sagot sa mga sinabi niyang hindi ko naman inintindi. Paano kung mabuntis ka? Hindi ako nagkontrol. Wala bang pills? Tanong ulit niya. Hindi ko siya sinagot. Maya-maya ay nagsalita ulit siya. Alam mo, Claire, hindi kita mabasa. Parang napaka-misteryosa mo. Hindi ko pa rin siya sinagot, Kuya Bono. Nagkunwari akong tulog na. Huwag mong sabihin sa akin, Claire, na kahit kanino, pwede mo rin pagkaloob ang katawan mo. At nagkataon lang na ako ang unang nagkaroon ng pagkakataon. Matulog ka na, Arwis, okay? Okay. You're the boss. Nanahimik na siya pero alam kong hindi pa siya tulog at lalo namang hindi pa ako tulog. Gusto kong gumalaw pero pinipigilan ko ang sarili ko dahil gusto kong isipin niyang tulog na nga ako. Kaso bigla siyang nagsalita. Bakit mo ako minahal nun, Claire? Narinig kong tanong niya. Kahit hindi ako nagsasalita nung high school tayo, napapansin ko mga kilos at titig mo sa akin. At saka yung sulat mo ng Valentine's Day. Di ba sabi mo pa, pati buhay mo, kaya mong iali sa akin. Hindi pa rin ako kumibo. Hinayaan ko siyang magsalita na magsalita. Gwapo lang ako. Hanggang dun lang. Pero duwag ako. Gago ako. Walang kwentang tao. Sabi niyang medyo gumaralgal ang boses niya.
Sana hindi ka mabuntis, Claire. At kung mabuntis ka man, sana kaya mong mag-isang responsibilidad kasi ako. Ewan ko. Iniisip ko nga, sana natuluyan na lang ako nung masaksak ako. Gagong Alex yun. Sasaksak na rin lang. Isang saksak lang palang kaya niya. Sa tagiliran pa. Noon ay kumilos ako at humarap sa kanya. Sino bang Alex yun? Bakit hindi mo siya pinapulis kung kilala mo pala siya? Ex-boyfriend ni Mayan. At si Mayan, girlfriend ko din. Buntis na si Mayan. Ako ang ama nung pinagbubuntis niya, kaso hindi ko alam kung paano paninindigan yon. Gusto kong pakasalan si Mayan pero ayaw ng pamilya ko sa kanya. Kaya galit sa akin pamilya ko. Ayaw nila ako makita. Matanda na raw ako kaya kaya ko nang buhayin ang sarili ko. Kaya ko nang lusutan ng problema ko at huwag ko na raw silang idamay. Tama sila, Arvis. Alam ko. Pero bakit ganun, Claire? Bakit hindi ko kaya? Mahal na mahal ko si Mayan pero bakit naduduwag akong ipaglaban siya? Bakit kasi naksak ng Alex? Kasi nga mahal na mahal niya si Mayan. Nagpaubaya si Alex nung ako ang piliin ni Mayan pero sinabi niyang siguruhin ko daw na huwag kong sasaktan si Mayan. At eto nga, nagkaproblema kami ni Mayan kaya naningil si Alex. Sobra naman siya. Pati CP at wallet mo kinuha niya matapos kang saksakin. Hindi siya kumuha ng wallet at CP ko. Sino? Yung batang pulubi. Akala ko tutulungan niya ako, yun pala. Pagdanakawan lang niya ako. Noon, Kuya Bono, ay naalala ko ang batang lalaking pulubi na mabilis na tumawid sa kalsada. Natakot pa nga ako na baka masagasaan siya, yun pala. Siya ang nagsamantala kay Arvis kahit duguan na ito. Desperadong bata. Magkaroon lang kahit sa nangangailangan nanakawan pa. Kaya lang naisip ko rin, halos wala kaming pinag-iba ng batang yon. Desperada din ako. Alam kong mali pero ginagawa ko dahil lang sa mahal na mahal ko pa ang lalaking siyang dahilan ng pagkadesperada ko. Nagluto ako ng breakfast namin ni Arvis nung sumapit ang umaga. Magana siyang kumain dahil paborito daw niya ang tortang talong. Ewan ko kung bola lang niya pero ang sabi niya, yung luto ko daw ang pinakamasarap na tortang talong na natikman niya. Special recipe ko naman kasi yun, Kuya Bono. Nanalo yun sa cooking contest nung college pa ako sa HRM. Hindi ko na iwasang mapangiti sa papuri ni Arvis sa luto ko noon. Ganon kasi kaming mga babae. Masaya kapag pinuri ng lalaking mahal namin ang luto namin. Isang munting simbolo yon ng tagumpay sa paniniwalang the best way to a man's heart is through his stomach. Kaya naman noong mga bandang 10:00 ng umaga, nag-withdraw muna ako ng pera. Sa totoo lang, umabot na sa 15,000 ang nawaldas ko para kay Arvis mula sa ospital pa lang. Pero okay lang. Nag-withdraw ulit ako dahil mamamalengke ako. Maghanap ako ng sugpo sa palengke o kaya Blue Marlins na siyang lulutuin ko para sa aming tanghalian. Hindi ako nakakita ng sugpo at Blue Marlins pero nakakita ko ng malaking alimango. Bumili din ako ng kalahating kilong karne ng baka. Sa isip ko noon, tiyak na masisiyahan lalo si Arvis sa ihahanda kong tanghalian namin. Kaya lang, hindi ko siya nadatnan sa kasera ko. Wala siya. Wala na siya at sa salamin na nakasabit sa dingding ay mayroon siyang idinikit na sulat. Claire, salamat sa lahat.
Babalik ako para bayaran lahat ng gastos mo sa akin. Thank you ha. Ingat. Arwes. Naisip ko pa nung oras na yon na baka kaaalis lang ni Arwis kaya tumakbo ako para hanapin siya pero nabigo ako. Hindi ko napigilan ng mapaiyak noon dahil sa matinding sama ng loob. Napaupo ako sa hagdan kasabay ng pag-iyak nang dumating ang isang babaeng buntis pero maputi at maganda. Ikaw ba si Claire? Tanong niyang walang kangiti-ngiti. Noon ay pinunas ko ang luha ko. Bakit? Umiiyak ka ba dahil iniwan ka ni Arwes? Tanong niya. Noon ay nahulaan ng isip ko kung sino siya. Ikaw ba si Mayan? Oo, ako nga. Well, Claire, hindi naman siguro tama na bigla kang umasang magiging kayo ni Arwes. Naikwento niya sa akin mga ginawa mong sakripisyo para sa kanya. Pero walang-wala yung mga yun kumpara sa mga ginawa ko para sa kanya. Hindi mo makukuha ng ganun kadali si Arwes at hindi rin ako papayag na ganun kadali siyang mawawala sa akin. Kaya kung umaasa ka man na mapupunta siya sa'yo, sinisiguro ko sa'yo, Claire, na hindi mangyayari yun. Ikinagulat ko ang mga salitang yun ni Mayan pati ang kung paano niya nalaman kung saan ako nakatira. Lahat ba talaga ay nasabi sa kanya ni Arwis? Ganon ka kiss and tell si Arwis. Babalik siya para bayaran niya ang utang niya sa'yo. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ko siya makabayad sa'yo. Hindi ako nagpapabayad, Mayan. At lalong hindi ako umaasang mapunta sa akin sa Arwis. Bigla ay nasabi ko nung humakbang na siya palayo. Tumigil siya at hinarap ulit niya ako. Mabuti kung ganoon kasi yan ang tama mong gawin. Sagot niya. Sinabi ko naman kay Arwis na kahit kanino, pwede kong gawin ang ginawa kong pagtulong sa kanya. Pero bakit napaka-assuming niya? Sabi ko pa, may nangyari sa inyo, di ba? Ito ang tanong na hindi ko napaghandaan at noon ako tuluyang nainis kay Arwis dahil pati yun nasabi niya kay Mayan. Hindi ako nakasagot. Layuan mo si Arwis, Claire. Yan ay kung ayaw mo ng gulo. Ito pa ang madiin niyang sabi bago ako iniwang nakatulala sa hagdan. Ang mga sumunod na pangyayari ay ang pagsisikap kong harapin ang katotohanang wala na ulit kulay ang buhay ko. Wala na ulit ngiti, kilig, excitement. Back to reality na boring ang buhay ko plus yung sakit ng reality na tinakam lang ako ng pagkakataon. Naisip ko rin ang mga sinabi ni Mayan na tama siya. Sandaling panahon na lang na nagsama kami ni Arwis at konti lang nga siguro ang ginawa kong sakripisyo sa kanya kumpara sa mga nagawa ni Mayan sa kanya. Pero sa tuwing nasa mabuti akong mood, napapangiti din ako sa katotohanang kahit sandali, nakasama ko ang lalaking lubusan kong iniibig at hinahangaan. Into my room she creeps without making a sound. Into my dreams she peeps with her hair all long and hanging down. How she makes me quiver, how she makes me smile. With all this love I have to give her, guess I'm gonna stay with her a while.
I moved on at madali ko lang yun nagawa kasi hindi naman kami. At sandali lang din kami nagkasama. Kumbaga, walang masyadong memories. Naisip ko pang siguro, ganun talaga ang buhay. Dapat ko pa sigurong ipagpasalamat na kahit sandali, nakasama ko siya. Kesa naman sa ibang tao na nangarap lang pero hindi naman natupad. Of course, I know maraming babae ang nagka-crush sa isang lalaki na hanggang crush lang. Pero walang nangyari. Hanggang sa lumipas na lang. At least ako, nagkaroon ako ng experience kasama ang sobrang-sobra kong crush at pinakamamahal. Madali kong natanggap na hanggang dun lang kami ni Arwis. Lalo na nung lumipat ako ng trabaho sa Cavite. Sa hotel kung saan nagtatrabaho ang kaibigan ko. Wala akong balak magtagal sa Cavite. Lumipat lang ako ng Manila dahil sa plano kong mag-apply sa abroad. After 3 months, naging busy na ako sa pag-apply ng trabaho sa abroad. Dubai ang tinarget ko at sa dami ng agency na in-applyan ko ay 3 naman ang tumawag sa akin. Pinili ko syempre ang may pinakamalaking offer, ang Albatam Agency sa Malate. Pinakuha nila ako ng medical exam pero sa dami ng nagpapamedical ay talagang matindi ang pila. Nagsimula ako ng alas 9 at natapos ng bago mag alas 12 ng tanghali. Paglabas ko ng building ay kaagad akong pumaran ng taxi pero kasasakay ko pa lang ng may masulya pa na akong pamilyar na mukha. Nakararating lang at akmang papasok naman ng pinto ng clinic. Si Arwis. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Arwis. Nasa isip ko noon ang bumaba ng taxi pero nagdalawang isip ako. Tumuloy na lang ako noon sa kasera ng kaibigan ko si Ermita kung saan ako nakikitira. Kaso hindi ako mapakali kaya naman nung pasado 1:00 ay bumalik ako ng clinic. Nagbakasakali akong makikita ko ba doon si Arwis pero nabigo ako. Makaraan kong mahaluglog ang 4 na palapag ng building na medical clinic ay bumaba na ako ng bigo. Kaso naisipan kong tingnan sa logbook ng guard ang pangalan ni Arwis. Nakisuyo ako sa guard. Sa malaking logbook kasi nakasulat ang pangalan, agency, posisyon ng trabaho at pati ang company na ina-applyan. Nakita ko ang pangalan ni Arwis sa logbook. Pero hindi ako gaanong natuwa nang makita kong sa Jeddah, Saudi Arabia siya pupunta para magtrabaho bilang nurse. Medyo mapait ang katotohanan ng pareho kaming a-abroad pero magkaibang lugar ang aming destination. Yun ay isang nakakasilaw na katotohanan ng hindi talaga kami pinagtatagpo ng pagkakataon kundi kami ay tuluyan pang pinaglalayo. Maraming lalaki sa Dubai, halos lahat gutom. Gutom sa babae. Marami ding babaeng Pinay ang ginagamit ang katawan para madagdagan ang kanilang kita. Mayroon din namang nag-iisang tanga na nilalapitan na ng mga lalaking Pinoy at banyaga pero ayaw pa. Ako yun. British si Lewis. May edad na siya at isa siyang mechanical engineer. Madalas siyang dumalaw sa kanyang kaibigang siyang chef ng hotel na pinagtatrabahuan ko. Nagpakita ng interes sa akin si Lewis pero wala akong maramdamang positibo sa kanya kundi takot lang at pag-aalinlangan. May mga Arabo din at Pakistani pero lalo akong asiwa sa kanila. May mga Pinoy din na nanligaw sa akin pero wala akong tiwala sa mga Pinoy sa Dubai. Kilala ko ang likaw ng mga bituka nila. Palipasan ng kate o init lang ang hanap nila dahil karamihan sa kanila may mga asawa na. Sa madaling salita, natapos ang 2 taong kontrata ko sa Dubai na hindi man lang nakaranas ng pag-ibig. Ayaw ko namang isipan na si Arwis pa rin ang dahilan kaya hindi ako nagbukas ng puso ko kasi matagal ko nang tinanggap na hindi siya para sa akin.
Pero nagtaka lang ako kung bakit sa airport, noong kararating ko lang at naghihintay ng sundo ko, ay biglang may kumalabit sa akin at paglingin ko isang gwapo at matangkad na lalaki ang nakangiting bumigkas na mga salitang, sabi ko na nga ba ikaw yan eh. Arwes? Kararating mo lang galing ng Dubai? Ito ang sumunod kong narinig sa kanya. Paano mo nalaman galing ako ng Dubai? Nakita kita sa Bartolome noon, yung clinic para sa medical. Kaso sumakay ka sa taxi. Naisipan ko lang tingnan ang pangalan mo sa logbook kaya nalaman ko kung saan ka didestino. Napangiti ako nun, Kuya Bono. At ang sabi ko, ginawa mo rin pala yun. Ginawa ko rin yun eh. Kaya nalaman ko sa Jeddah ka napunta. Sabi ko pero hindi na siya sumagot. Na-conscious ako sa titig ng mga mata niya, sa mga mata ko. Late din ba ang sundo mo? Tanong ko. Wala akong sundo, Claire. 3 taon na ako nabubuhay ng mag-isa. Bakit naman? Si Mayan, bakit hindi kanya susunduin? Mayan? Matagal nang walang Mayan sa buhay ko. Sila ni Alex ang nagkatuluyan. Ito ang maiksi niyang kwento. Napasulyap lang ako sa kanya, then muli siyang nagsalita. Inanap kita bago ako nagdesisyong tumira sa Batangas. Binalik-balikan kita sa boarding house mo dati. Patay sa pinagtatrabahuan mo. Nang hinayang ako noon kasi wala ka na. Bakit mo ako hinanap, Arwes? Hindi ko iniris ang titig sa kanya hanggang sa sumagot siya. Di ba nga may utang ako sa'yo? Pero nung time na yon, wala pa akong pera. Sasabihin ko lang sana na tsaka na lang ako magbabayad. Pero ngayon makakabayad na ako. Kahit times 10 pa ang interest. Arwes, hindi ko kailangan ng pera. Mabilis kong sagot. Pero mabilis din ang kanyang sagot. Ako, Claire, kailangan mo pa ba ako? Kailangan mo pa ba ako sa buhay mo? Dugtong pa niya. Pero bago ako nakasagot ay nakarinig ako ng sigaw sa pangalan ko. Paglingon ko'y nakita ko ang kapatid ko, kasama ang mga magulang namin. Nandito na ang sundo ko, Arwes. Sabi ko sabay lakad upang salubungin sila pero sinunggaban ni Arwes ang kamay ko. Kailangan kita, Claire. Sabi niya sa kanyang itsurang parang nagmamakaawa. Noon ay sinagot ko siya. Buong buhay ko, Arwes. Alam kong ikaw lang ang kailangan ko. Oo, kailangan kita sa buhay ko. Noong marinig ito ni Arwes, Kuya Bono, ay hinila niya ako, niyakap at hinagkan sa mga labi ko kahit na nakatingin ang pamilya ko. Only you can make this change in me. For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. 3 months lang ang naging preparation namin sa kasal namin ni Arwes. Pero sa loob ng 3 buwang yon ay never siyang umalis sa tabi ko. Paano nga, tumira na siya dito sa bahay. Ako ang gumawa ng paraan para magkaayos sila ng pamilya niya. Nung una, mahirap kasi astigin ng mga magulang niya. Pero dumating naman sila sa kasal namin at sa ngayon nga ay okay na sila. Okay na kami with his family. It's a dream come true for me, bagay na hanggang ngayon ay minsan hindi ko pa rin mapaniwalaan. Iniisip kong coincidence yung nagkita kami sa airport at sabay pa kaming dumating ng Pilipinas mula sa mga bansang pinanggalingan namin. It was a clear coincidence pero ngayon ay mas pinaniniwalaan kong nakatadhana talaga na muli kaming magtagpo sa airport.
At siguro talagang ginusto ng Diyos na kami ang magkatuluyan. One more thing, Kuya Bono, akala ko si Arwis ay isang lalaki lang na may magandang mukha at katawan. Pero mula nung makasal kami, napatunayan kong napakabuti at napakabait na tao ni Arwis. May mga mali lang sa kanya gaya ng may pagka-childish siya, hindi marunong magdesisyon ng mag-isa, pero gusto ko yun kasi madalas ay ako ang nasusunod. At syempre, kapag nagdesisyon naman ako, hindi lang yung pabor sa akin kundi para sa aming dalawa at para rin sa parating na naming anak. 6 months pregnant na po kasi ako at masyadong obvious na mas excited pa si Arwis kesa sa akin. Pareho kaming hindi na muna bumalik ng abroad. May maliit kaming negosyo ngayon at okay naman ang kita. Masipag kasi si Arwis at magaling naman akong humawak ng pera. Masaya ako, Kuya Bono, at proud ako dahil kahit na nagpaka-desperada ako noon, ay nag-pay off naman ito. And thanks God kasi ang lalaking buong buhay kong pinapangarap ay siyang naging asawa ko. Hanggang dito na lang at sana ay nakapaghatid din ng aral at inspirasyon ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Gumagalang at nagpapasalamat, Claire. Only you can make all this change in me, for it's true. You are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. Hindi nagbigay ng solidong assurance si kahugot na Claire na siya ay makakapagpadala ng part 2 ng kanyang kwento. Sabi niya ay itatry niya. Ibig sabihin, pwedeng asahan, pwede rin hindi. Pero sana nga ay mag-send siya. At panawagan sa mga kahugot nating nag-send ng kanilang CLS stories mula 2001 hanggang 2012. Kung pwede po, kung meron kayong time, ay i-appreciate namin kung kayo po ay magbibigay ng part 2 ng inyong mga kwento. Special mention kay Sophie. Maraming salamat. At ngayon, narito na ang mga shoutouts. Shoutout kay Jazreel, ganun din kay Jovelyn Aveso, Venus Sibaen, Pasyandora 32 Vlogs. Shoutout sa parents ko, Marlon and Clay Samulag, kay Mayay Cots, Girly at Choco of Quezon, Isabela, Gracial Tapulaw, Mona Lisa Aggabaw. Kuya pa shoutout, yung kuya at bayaw ko. Please, avid listeners mo po sila. Yung kuya ko po, Dennis and Benjamin from Isabela. This is from Diana Rose Manuel. Dennis and Benjamin, maraming salamat. Shoutout man, agitoy ka barangay mi, iddauluan ni Apo Kapitan Chofilo Kabansag, Ken Dagiti Pasyales na, agapo ken Jocelyn Bernardo Pascua. Pa-shoutout po kay Agustin Gomac na naghahanap ng asawa mula sa Hingyon, Ifugao. This is from Joey Ginolia. Rodel de Guzman, shoutout sa iyo. Ganun din sa HJMSG Distribution Corporation Kabagan mula kay Judilyn Kirod. Jeff Contawe, shoutout sa iyo. Ganun din kay Jomari Bakay, Joshua Valentin, Venus Balahadia, Antonio Fenebendiza, Michael Domingo of Taoyuan, Taiwan, Adriel Gamad of Aurora, Isabela, Pretty Eliza Rose Fernando of Tuwao, Cagayan. Shoutout man ken Susan Gallego Viernes nga padak nga abangers mula kay Mars Pablo. Patricia Del Rosario of Lanting, Rojas, Isabela, shoutout sa iyo. Pa-shoutout po sa asawa at anak ko na sina Rica at Bambi at Family Agbayani from Isabela mula kay Mark Emil Agbayani of Abu Dhabi. So, muli tayo magkakarinigan sa panibagong handog ng Kahugot TV. Stay healthy, Kahugot. Stay safe.
And God bless us all. Palayain at isa't